Tuloy po tayo sa balitaan sa News at 1. Ipinaabot po ni Pangulong Aquino ang pasasalamat sa international community sa kanila pong pagtulong sa mga sinalanta ng Bagyong Yolanda. Iniharap po ng pamahalaan ng Pilipinas sa international community ang rehabilitation plan para sa mga naapektuhan ng bagyo. Hinikayat din po ni Pangulong Aquino ang lahat na makipagtulungan sa pamahalaan para labanan ang epekto ng pang-aabuso sa kalikasan. Ang detalye po ng balita mula sa aming kasamang si Elena Luna, live mula sa Palasyo ng Malacanang. Elena, magandang hapon sa iyo dyan. Magandang hapon, Kirby. Kasama nga tayo kanina lamang ni Pangulong Aquino sa tanggapan ng Department of Foreign Affairs sa Pasay City. Sa DFA, ipiniresinta ng gobyerno sa international community ang rehabilitation plan para sa pagwangon ng mga lugar na nasalanta ng Bagyong Yolanda. Itinaabot ni Pangulong Aquino ang lubos na pasasalamat sa international community sa pagharap niya sa briefing ng Philippine Development Partners on Reconstruction Assistance on Yolanda. May 100 mga ambassadors at miyembro ng international organizations ang nakasama ng Pangulo sa briefing sa tanggapan ng Department of Foreign Affairs. Ayon kay Pangulong Aquino, isusulong ng gobyerno ang prinsipyo ng Build Back Better. Aminado ang punong ehekutibo na hindi magiging madali ang muling bumangon mula sa kabuuang $12.9 billion na damages mula sa bagyo. Ito ani ang dahilan kung kaya itinalagan niya si Rehabilitation Czar Panfilo Lacson para tutukan ang trabahong ito. Sinabi rin ng Pangulo na hinati-hati ng gobyerno sa mga taon ang gagawing pagbangon ng bahaging ito ng Pilipinas. 5 key areas ang kanyang tinukoy. From now until December 2014, we will be preoccupied with critical immediate investments such as the rebuilding and repair of infrastructure and the construction of temporary housing. Larger investments will be spread over multiple years and will hopefully be completed by 2017, if not earlier. RAY considers both the here and now and the future in a number of key areas. First, in terms of housing, as we are constructing bunkhouses to serve as temporary shelters for families, we are planning the construction of resilient permanent housing communities in safe zones. Second, infrastructure will not just be repaired or rebuilt, but will be bolstered, built to be stronger and able to withstand the onslaught of disasters. To revive agriculture and fisheries, which employ a large part of our countrymen in the Visayas, government will be there every step of the way, from restoring the viability of farmlands to rebuilding or replacing assets that the storm destroyed, to providing inputs to restart farming and fishing. We will also train farmers and fishermen to give them new skills, all this towards greater productivity and income diversification. Fourth, for livelihood and business cash for work programs, the opening of lines of credit and mechanisms for financing and support for MSMEs will be made available to help Filipinos recover, while we work with private partners to attract investments in affected areas and build a more inclusive local economy. Fifth, government will ensure that the delivery of health, education, and other essential services remain constant in areas hit by Yolanda as we repair and rebuild affected public infrastructure. Atay sa website ng FAITH o Foreign Aid Transparency Hub, umaabot na sa 23 billion pesos ang kabuuang donasyon na ibinigay ng international community. Mula sa Pasay City ay bumalik na rin si Pangulong Aquino dito sa Palasyo. Mamayang 2:00 ng hapon ay magsisimula na ang awarding ng Department of Health wide na ISO 9000-2008 certifications ng Malacanang. Susundan naman ito ng courtesy call mamayang 3:30 p.m. ng pambansang kamao na si Congressman Manny Pacquiao. At yan ang ating balita mula dito sa Malacanang. Sa tulong ng RTVM, ako si Elena Luna para sa Telebisyon ng Bayan. Sa iyo, Elena.